Hala! Pinapanood ko nga mga old videos ko at napanood ko nga ulit noong gumawa nga ako ng leche flan. Kaya ito at naisipan ko na nga ulit gumawa at gusto din naman ng panganay ko ng leche flan dahil paborito niya nga itong dessert. At nung isang araw pa nga siya nagpapabili sa akin ito. Isang evaporada milk at saka condensed milk nga lang ang gagamitin ko. Tapos 8 pieces nga lang din ang itlog. At para nga makasigurado ako ay binibi ako nga muna sa isang lalagyan ang itlog bago ko nga pagsamasamahin sa isang lalagyan. Ganito talaga ang ginagawa ko lalo na hindi nga ako sigurado na fresh nga ang itlog. Mahirap na baka mamaya may isang sira tapos mapasama nga sa lahat o di ba lahat damay-damay na nga. Sayang nga lang ang mixture at hindi na nga magagamit. Nung una talaga gumawa ako ng leche flan ay sinasama ko talaga yung egg white. Yung iba kasi ay egg yolk lang nga ang ginagamit. Pero ako ginagamit ko na yung egg white. Sayang din kasi wala din naman akong paggagamitan. Bale, hinahalo-halo ko nga lang dyan ang itlog hanggang sa matunaw na nga ang egg yolk. Alalay nga lang ang paghahalo ko dyan para nga hindi magkaroon ng bubbles. At nung okay na nga at maghalo na nga ang egg white at saka egg yolk ay isined aside ko nga muna para nga magbukas na ako ng gatas. At dahil nga 8 pieces lang naman ang itlog ay tigi-isa nga lang gatas ang ginamit ko. Una ko na ngang inilagay ay itong evaporated milk at sinunod ko na nga itong condensed milk. For sure, tamang-tama lang ang lasa nito, hindi masyadong matamis at hindi rin naman matabang. At nang mailagay ko na nga mga gatas, ay naglagay na din ako ng 2 kutsarang vanilla extract. At dahil wala nga akong mabilhang kalamansi, ay hindi ko na lang din naman nilagyan dahil kakaunti lang naman yan. Ang kalamansi kasi ang magsisilbing preservatives kaso nga wala naman ako mabilhan. At hindi naman yan aabutin ng kinabukasan at for sure, mauubos din naman agad namin yan. At nang mailagay ko na nga ang lahat ng ingredients, etong at hinalo ko nga ulit. At syempre, papahuli ba naman itong anak ko, dapat maghahalo din siya, hindi pwedeng hindi. Pagbigyan na lang ang hilig para walang ligalig. After ko ngang mahalo, ito na matsasalain ko nga ng 3 beses dahil panigurado meron pa nga yung mga buo-buo. At sa unang sala ko nga, ito nga yung mga buo-buo pa niya. 3 beses ko nga lang sana sasalain pero ang kinalabasan nga ay 4 na beses ko na nga siyang nasala. Okay na din yon para siguradong sigurado na wala ngang buo-buong matitira. At bago nga ako maglagay sa kanya-kanyang lalagyan, ay pinunasan ko nga muna itong lamesa dahil meron nga mga tumulo nung nagsala ako. Dito ko na nga lang din lulutuin sa Tupperware dahil wala nga akong yanera. Sabi nga ng panganay kong anak ay punuin ko daw para daw makapal. Kaso sabi ko baka nga umalsa pa. 3 nga lang ang tab namin dito at sabi ko nga ay parang kukulangin ang lagyan namin dahil meron pang natitira. Kaya ayun, naghanap nga ulit ako ng tab, buti na lang at meron pa nga dito sa bahay. At eto nga at 4 na tab nga ang nagawa ko. Nang mailagay ko na nga sa mga lagayan, eto nga't magsasalang na ako. At dahil maliit nga lang ang steamer ko, ay 2 nga lang yung nagkasya. Nakapagsalang na nga ako ng tubig dyan at kung malapit na nga kumulo, ay nagsalang na nga din ako. Pagkatapos ay nagset na nga ako ng time na 35 minutes. Tapos habang nakasalang pa nga ang unang batch, ay naisipan ko na nga gumawa ng caramelized sugar. Kaso nga lang nagkamali nga ako sa paggawa ko dahil tumigas nga ito. Kaya ang ending ay pinainit ko nga ulit. After 35 minutes, ay chinek ko nga kung luto na ba itong unang sinalang ko. Kaso nga lang hindi pa nga siya luto kaya nagset nga ulit ako ng 20 minutes. After 20 minutes, siguro naman ay luto na to kaya chinek ko nga at eto nga't luto na siya dahil malinis na nga yung toothpick. Kaya nagsalang naman ako ng pangalawang batch at ito na nga yung last dahil 4 lang naman ang nagawa ko. At nang maluto na nga lahat ay nilagyan ko na nga ng caramelized sugar para nga mapalamig na din. Tas nang bandang hapon nga pagkagising nga namin ng anak ko, ito nga tinikman na namin dahil malamig na din naman. It's a prank nga na naging scrambled egg.